So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Okay, Takero, balita ko, absent daw si Bato kanina. Ito na nga po yung topic natin. Okay, so alam naman po natin, no, na ako talaga, no, hindi talaga ako agree dun po sa ginawa ni Ombudsman Rimulya na nilantad niya nga po yung arrest warrant nga po ni Bato. 'Di ba? Ako hindi talaga ako agree dun eh. Kasi dapat po kasi para mahuli po yan si Bato, dapat talaga ginugulat yan. Kasi ako naniniwala po kung manlalaban yan. Pero sa ngayon nga po, nakita nating Bato ngayon, duwag. Oo. Pero nakakatawa mga kababayan, ito eh. 'Di ba? Actually po, na-criticize na nga po itong si Boyong Rimulya dahil nga po sa pagsalita niya tungkol nga po dito sa arrest warrant nga po ni Bato. Pero nakakatawa dito, pinanindigan niya po talaga. So kanina po kasi, inulit niya ulit kanina. Inulit niya na naman. O, sabi niya dito, Ombudsman Rimulya, ito, kababalita lang nito kanina. Ombudsman Rimulya confirmed he received a copy of the unofficial International Court arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa. Rimulya said he disclosed the information over the weekend on this radio program as part of his duty as a journalist. Sa journalist din. Sa journalist din. Sa tinan niya, kaya pala nilabas ni Boyong Rimulya yon. Kasi journalist pala siya. Okay, sige, tanggapin natin yon. Gusto niya yan. Trip niya yan eh. So, sabi niya pa dito, confirm, nasa telepono ko yung warrant. Di ba? Nasa telepono niya raw po. Pero di yan official. Dadaan yan sa proper channels para ma-implement yan. Sabi po na yan ni Rimulya. Okay, so nauna pa siya nakakuha ng copy na supposedly na arrest warrant tayo sa DFA at sa DOJ. No, how ironic naman nun. Pero by the way, ang point natin dito, pinanindigan talaga ni Rimulya. Sabi ko na yan, paninindigan ko na. So ngayon, ang nangyari ngayon dito, si Bato nagtago. Pero by the way, para maganda, ito po yung sinabi niya kanina. Ako, kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Confirm yan. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy eh. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Di ba? Talagang pinanindigan niya po talaga, matindi talaga to. Di ba? Talagang sinabi ko na yan eh. Sabihin ko ulit. Namang bawiin ko pa. O nga naman, tama nga naman, di ba? So ngayon, mga kababayan, alam nyo nangyari. Alam nyo, yung dating matapang na Bato de la Rosa, na sinasabi niya, nasasama niya raw po si Digong sa ICC, nalalabanan niya raw po yung ICC, na makipagpunong braso daw po siya sa korte ng ICC. Ngayon po nawawala. Absent. Kanina nag-roll call kanina eh. Ito, galing to sa isang Facebook post, no? Nagtago na ba si Bato? Nagtago na nga siya. Alam niyo, tingnan ninyo tingnan ninyo kung anong klaseng stress ang kinakaharap ni Bato ngayon. Baka nga di na nga nakakatulog yun eh. Isipin nyo lang kung kayo po nasa katayuan ni Bato, so nalaman nyo na malapit na kayo arestuhin, baka may stress na rin po kayo. Baka di na kayo makapag-isip ng maayos, baka di na rin kayo makatulog, baka nga siguro. Kaya hindi nakapunta si Bato kanina sa hearing. Tandaan nyo, galing bakasyon Galing pong bakasyon po yung ngayon yung Kongreso, yung galing pong bakasyon yung Senado Pero si Bato po, nagbakasyon pa rin. So, tingnan natin bukas. So, sabi dito sa report dito sa batas, sabi dito, Senator Ronald Bato de la Rosa is absent during the Senate plenary session on Tuesday, November 11. Dapat kasi kahapon to yun nga lang kasi may bagyo, di ba? This came after Ombudsman Crispin Jesus Rimulya revealed that the International Criminal Court issued an arrest warrant against him. So, may video ulit tayo dito. Tignan nyo, nag-roll call sila kanina
Roll call. Saan na ba yun? Ito ba yun? Ito yun. Sige. The Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Gatchalian, Senator Go. Yan sila, di ba? So, dumala si Marcoleta kanina, Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, andyan din po si Ma'am Aquino, si Amy Marcos. Dakayin nga natin si mga nandyan. Si Robin ba yung sa likod? O, si Robin, si Cayetano, si Bongo. Okay. Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Si Rapi Tulfo nandyan. Senator Legarda. O, si Pia, nandun sa likod, si Pia. O. Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Tulfo O, si Jinggoy, nandyan si Jinggoy. Ado si JB. Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camille, Senator Villar Mark, Senator Wala rin yung mga bilyar, no? Mukhang wala rin yung dalawang bilyar, no? Parang wala rin. Zubiri. The Senate President is present. With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. Wow. So, wala si Bato. O wala rin si Zubiri ata, no? So, wala si Bato. Kala ko ba matapang? Kala ko ba matapang si Bato? Bakit wala? So ngayon, mga kababayan, no? Siyempre, malaki po problema ni Bato sa totoo lang. Malaki po problema ni Bato. Kasi una sa lahat, uusod po yung kaso. Kahit ano pong gawin ni Bato. Diba kanina na nga po, diba nagsalita na nga po kanina yung DOJ. Meron silang dalawang option. Extradition o surrender. Ang problema, paano pag hindi humingi ng pag hindi nagbigay ng extradition request, yung ICC or yung Netherlands sa Pilipinas. So wala silang ibang option kundi surrender. Di ba? Tama, di ba? Kasi mga kababayan, yung extradition po, kasunduan po ito ng dalawang bansa. No, ng Pilipinas, tsaka kung sino kapartner niyang bansa. Paano kapag ang Netherlands po hindi po nag-request ng extradition request? So wala ang ibang option ng Pilipinas kundi surrender. Ilalaban ni Bato sa korte po yan. Ilalaban ni Bato sa korte. Naniniwala po talaga ako na hindi magpapahuli si Bato ng ganun-ganun lang. Ilalaban niya sa korte yan. Pero nakakatawa dito mga kababayan, kawawa si Bato dito kasi uusad yung kaso. Di ba? So, parang ito, di ba? O, can Bato de la Rosa avoid ICC arrest inside the Senate? O, so ngayon, meron ngayong petition ngayon sa Supreme Court no, na ano ba talagang pwedeng gawin? Si Bato ba, pwede ba magtago sa loob ng Senado habang buhay? No, kasi tandaan nga po natin no, na meron po talagang immunity ang mga senador sa loob ng Senado. Meron talaga. Pero, syempre, kailangan i-confirma ito ng Supreme Court kasi ito yung mukhang first time na mangyayari ito sa atin eh. At ito rin po sinabi ni Tito Soto. Ano ba yun? Ito. Tinan nyo to. Ano po kayo ni Senator Bato? Hindi pa. Andito na ba siya? Pero sir, nag-consult Wala, absent. Sa mga legal experts or natin, lawyers dito, sir. Pinaano ko lang, nagpahingi lang ako, wala pa, hindi ko pa natatanggap kung ano yung mga opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time, during the time Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko, ng mga positioning namin. Ito ngayon hinihingin ko sa legal, meron sila sinasabing extradition or something like that. Hindi ko lang, wala pa. Di ba sinasabit sa akin? Pero SPD still maintain na dapat po walang senador na ma-arresto sa loob ng Senate building. Lalo na pag nagsisesyon. Yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating arrestuin yung senador. Hindi ko ipapayag. Pero sir, yun hindi matter of practice lang sir yun. Oo, yun ang... Hindi naman talaga siya written, walang rules na gano'n specific. Kahit hindi po involving local laws yung issue. Ayan, tama naman, di ba? Sinasabi nga po ni Tito Soto eh. Di ba? Lalo na kung may session, hindi nyo pwedeng arrestuin si Bato. Pero,
mga kababayan, hindi lang naman yan ng problema ni Bato eh. 'Di ba? Tulad ng sinabi ko nga kanina, malaki po ang problema ni Bato. Oo. Ano 'yon? Ito. Yung sinasabi nga po ni Sara. Kasi may binabanggit si Sara dito eh. Sino ba? Ito to. Yung sabi ni Sara, oh. Sara! Yan. Tingnan nyo to, ha? Ito, basahin nyo to, ha? Tingnan nyo, ha? Ito malupit. Ito malupit. Ako, nagbabasa lang ako, ha? Pero ito pagkakaintindi ko, ha? Sabi dito ni Sara kay Bato, BP Sara offers to help Bato lawyer up amid ICC arrest rumors. O, ito, nabalita to. Ngayong araw lang to. So, may ina-offer na tulong si Sara kay Bato. Oo. So, ano yun? So, Vice President Sara Duterte said she offered to connect Senator Bato de la Rosa with the British international law expert after hearing reports of the International Criminal Court's alleged issuance of an arrest warrant for the former police chief. Gets nyo? May offer po si Sara para i-connecta si Bato sa mga lawyer ng International Court. Ang problema di Bato, mga kababayan, iko-connect lang po siya. Hindi babayaran. O, continue natin yung article. Sabi pa dito, tingnan nyo, sabi pa dito. Oh, as early as April of this year, I told Bato de la Rosa to prepare for whatever happened in the ICC case. Oh, pinaghahanda na nga, di ba? She advised the senator to find an international law expert with ICC experience. I told him, I have someone I can recommend to him. British Council based in England, an international law expert, Duterte said in Filipino. So ngayon, mga kababayan, ang problema dito ni Bato, iniwan po siya sa ere. Tingnan ninyo, ha. Ikaw, Bato, ginawa kang aso ni Digong. Lahat ng inutos ni Digong ginawa mo. Pumatay ka ng addict na walang due process, ginawa mo kasi utu-utu ka. Ngayon makukulong ka kasi nga po, non-bailable case yung kaso niya sa ICC. Ang sabi ni Sara, bahala ka sa abogado mo. Meron akong i-recommend. Pero bahala ka magbayad. Alam niyo ba kung gaano kamahal yung abogado? Di ba? 125 million, tama ba? Sa loob ng isang buwan? Ganyan po yung binabayad ng mga Duterte kay Kaufman. Ang tanong, may ganung pera ba si Bato? Magkano ba salin ni Bato? Magkano ba? Tingnan ko, salin. Bato de la Rosa. Kung totoo itong salin ni Bato, Bato de la Rosa. Hanapin ko lang kung magkano ba salin ni Bato. Bato de la Rosa salin. 32 million? Oh. Yung salin ni Bato. Hindi, ako naniniwala kung yung bilyonaryo, si Bongo. Naniniwala po akong bilyonaryo si Bongo. Si Bato hindi. Si Bato hindi. Oo. Parang ganun, parang ganun. Ako lang kung naambunan siya ng pera ni Bongo at ni Duterte. Nakuha lang naman po talaga ni Bato yung promotion ng bilang isang pulis Oh. So, 32 million po yung salin ni Bato. Kung totoo po ito, tandaan nyo 32 million. 32 million, kasama po dyan yung kotse, yung bahay, ari-arian, di ba? Mga alahas, pati pera sa bangko. So, 32 million lang. Ngayon, kung totoo ito, itong 32 million ni Bato, kung saan ka kukuha ng 125 million na pambaya. Actually, dapat yan, no? Hindi ko lang talaga alam, no, kung bakit walang nag-iimbestiga. Hindi ko po talaga alam kung bakit walang nag-iimbestiga kung saan kumukuha ng pera yung mga Duterte pambayad kay Kaufman. Di ba? O iba si baba niyo yung birahan. O nga pala, no? Nasa birahan PhD po ako araw-araw. Bukas po, baka gabi po ako bukas doon kasi nasa ospital ako bukas O baka bukas po, schedule ko doon baka gabi. Baka alas 10.
So yun ang point mga ka-streetwise. Di ba magkasama si Bato tsaka si Duterte, nung pumamatay sila ng tao, tapos ngayong kasama si Bato sa nakasuhan sa ICC, ang sabi ni Sara, meron ako re-recommend. Pero bahala ka sa abogado mo. Di ba? Tingnan nyo ha. Oh. Ayun nga, di ba? Tama, di ba? Kay Banji. Kasi sa tingin ko walang pera si Bato sa totoo lang eh. Ang problema po ni Bato kasi, EGK. Walang issue ng korupsyon. Ewan ko lang kung meron, pero walang lumalabas ha. Kasi si Bongo kasi mga kababayan, si Bongo po pinakamalupit. Sangkot na sa patayan dahil nga po dun sa reward system, tapos sangkot pa sa nakawan. Kasi nga po, nakikipag-partnership po siya sa mga diskaya. Oh. Kung nakapagnakaw naman po si Bato, kung nakapagnakaw man siya, hindi po ito tulad ng sinlaki ng pera na nanakaw ng mga Duterte at saka nanakaw ni Bongo. Malit lang yan. Oo. O so ngayon, Bato, paano ka ngayon? Wala man ngayon, tuliro na si Bato ngayon. Yari ang mental health ni Bato ngayon. Hindi mo na alam kung saan ka napupunta ngayon. Malamang, baka di rin nakakatulog yan. Naputa, yung kaso ko nandito na. Anong gagawin ko? Isipin nga kapag kayo po, no, nakalagay po ngayon, kayo po, ilagay niyo po yung sarili niyo sa sitwasyon ni Bato. Matutuliro din po kayo, di ba? Oh. Kaya, ewan ko. Kaya, tingnan ninyo iniwan sa airmen. Kasi dapat mga kababayan, kung magkasama kayo dito sa EJK na to, dapat bayaran nyo rin man lang sana yung magiging abogado ni Bato. Puta 125 million a month. Sa kukunin ni Bato yun. Oh, pero by the way, deserve nyo yun kasi uto-uto. Uto-uto kasi si Bato. Ayun lang yun. Nasa bundok na yan. Ganun sa bundok na ba si Bato? So yun mga ka-streetwise, no. So kayo po no nung pumasabi nyo nga po dito sa kalagayan nga po ni Bato de la Rosa. No na parang iniwan na siya ni Sara. Ano ganun, no? So yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po itong video po na to. Okay? So, yan na. So, next topic tayo. Okay. 150 million per month, not 125 million. So, whatsoever, at least 55 million, di ba? Magkano ba yung ano? At least you get the point. It's 100 million ng babayaran po ni Bato sa abogado. O, di ba? O. So, yan na. So, ngayon po, 500 po tayo ngayon. So, di pa po nakakapag-like. So, palike na po ng video po natin. Yan na. So,